Ayan, so pasensya na po kayo sa boses ko. So this 2025 ay January 2025, tama. Ngayong January daw, marami daw plano yung mga tao. So baga, meron silang bucket of list, pupuntahan sa ganito, goals nila this year, kailangan nilang ma-accomplish ganito. So kahit yung church, meron din talagang specific na pagkaplano kung ano yung dapat nating gawin this year 2025. Nang sa ganun maging better pa tayo na bilang isang Christian at sa pagsunod natin sa Panginoon. So kung this year wala pa kayong goals, pwede nyo ipag-pray sa Panginoon na Lord, ano po yung ipapagawa mo sa akin this year? At kung kalooban niyo po itong mga bagay na to. Okay, so may mga pictures po ako dito na paki-next po. Yung mga engineers, tama. Before sila mag-build ng building or different kinds ng structure doon sa lugar na yon, meron silang tinatawag na blueprint, meron silang plano. Meron din, before sa plano, meron din silang tinatawag na costing. Pag sinabing costing, yung magkano magagastos nila sa lugar na yon. Nakalatag lahat ng yon. Kumbaga ilang semento, ilang bakal. So pinaplano lahat ng yon before sila mag-build. Tapos, pag binibuild nila yung building na yan, inaalam din nila kung gaano kalalim. Ibig sabihin, bago nila i-build yung building na yan or yung bahay na yon, planado na nila yon, yung bagay na yon. So hindi sila basta-basta na, okay bukas mag-build tayo. Diba? Hindi pwedeng ganon. Kasi yung mga engineers, planado nila lahat ng yon. Nang sa ganon maging maayos. So kung ilang sukat, ilang kwarto, ilang ganong design, lahat yon pinaplanado nila. Kahit yung mga architects din, di ba, yung mga architects, mga interior or mga exterior designer, di ba, pinaplano din nila lahat ng yon. So kunwari, kung magkakaroon sila ng bahay, gusto ko ganito, at the age of ganyan, year, gusto ko gantong design, planado lahat ng yon. So, planado lahat ng mga gagawin nila. So, kunwari, may makita kayong mga engineer na or architect, hindi pwedeng sabihin nila na, ay, wala akong plano eh. Eh, kumusta na yung bahay ko? Ay, hindi ko alam eh. Di ba? Lahat sila planado, lahat ng gagawin nila. Kahit yung mga teachers, next po. Ay, mga doctors, di ba? Yung mga doctors, pinagkaplanuhan din nila. Kumbaga, yung dapat nilang gawin sa gantong gamot, pinag-iisipan nila kung ay mga chemist, kumbaga pinag-aaralan nila kung ano yung madidiscover nilang gamot sa sakit na to at sa lahat pa ng bagay na yon. So, planado lahat ng yan. Kahit yung mga teachers din po natin, sa mga teachers po natin dyan, meron po kayong tinatawag na lesson plan. Di ba? Hindi pwedeng, this year, wala akong lesson plan. Hindi pwedeng ganon. Kundi ko bakit? Paano mo in-nurture yung mga students mo, di ba? Using this lesson plan. Di ba? Pag-aaralan natin yung bagay na yon, ito yung sa January, ito yung topic. February, ganito yung topic. Tapos sa December, yung defense nila. Yung mga ganon. So, alam na mga teachers po natin yan kung ano yung dapat natin gawin. So, walang teachers ang nagsasabi na, Mama, anong plano mo this year? Magagalit lang ako sa mga estudyante ko this year. Yun na yun. Di ba? Hindi pwedeng ganon. So, may mga plano tayo sa buhay. Sumunod po, kahit yung mga police, di ba? Pag mayroon silang gustong arestuhin na kriminal, magkakaroon silang strategy, planado lahat. Sa iskinitang ganito, dito natin aabangan. So, ngayon, magkapadala tayo ng asset sa lugar na to. So, planado nila lahat ng mga bagay na yon. Nang sa ganon, mahuli nila yung criminal na yon. So, baga, planado din nila kung anong mga policy ang dapat ipaitupad this year para maiwas yung mga krimen, mabawasan lahat ng mga kriminalidad sa this year, 2025. At alam niyo po ba, kahit yung mga government din, di ba, meron silang tinatawag na budget this year. So, kung yung budget na ganito for medicine, budget na ganito for negosyo, budget na ganito para sa mga tupad, sa mga trabaho. Meron silang plano this year. Pero alam niyo po ba, si Lord, meron din siyang plano sa bawat isa. Diba? Kung yung tao daw, meron siyang plano, how much more si Lord? At tandaan po nito yung plano ng tao daw, pwedeng mangyari yon, pwedeng hindi. At yung plano ng Diyos, garantisado mangyayari yun. Kaya pag-aaralan po natin sa gabing ito ay walking in God's plan. Okay? So lagi nating isipin po, di ba, as a Christian, dapat isipin nating mabuti, Lord, ito ba pinapagawa mo sa akin o ginagawa ko lang? Di ba, kaya dumarating sa punto ng buhay natin as a Christian, nakakapagod, di ba? Last time, kagabi, nag-pray ako sa Panginoon. Nag-chat na dapat ako kay Pastora Mary. Sabi ko, ilalagnat kasi ako kagabi. Pero buti nandun yung lola ko, hinihilot ako gabi, naging okay naman ako kinabukasan. So bakit ko, yun? Sabi ko, Lord, gusto ko pong ma-share yung gusto niyo pong nais na sabihin
sa amin at may apply din po namin kung ano yung bagay na gusto mong ituro sa amin. Sa Colossians chapter 1, verse 9 to 12, sabi diyan, "For this season, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through the all wisdom and understanding that the Scripture of the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit and every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance, patience, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light." Pag nagbabasa po kayo ng Bible, na kung narinisip nyo, Lord, ano pong plano this year? Ang unang gagawin sa inyo ng Diyos, open the Bible. Yun talaga, parang subok na yun. Kumbaga nag-iisip ka, Lord, ano pa yung dapat kong gawin? Habang nagbabasa ka ng Bible, ini-impart sa iyo ng Diyos yung wisdom na nanggagaling sa Kanya. Ito yung plano mo, ito yung dapat mong gawin, ito yung bagay na hindi mo dapat gawin. This year, magiging ganito ka, magle-level up ka, magiging malalim ka dapat sa mga salita ko. Next po, sabi diyan, after salvation, some believers are left wondering what's next. Are they simply to attend church regularly and to wait, go to heaven? Di ba yung mga, kunwari may mga one-to-one kayo, o mga bagong ligtas na mga Kristiyano, minsan hindi nila alam kung anong next. Ang Kristiyano ba ay tanggapin ko si Jesus, then atin ako sa church, then maghihintay na lang ako kung kailan ako kukunin ng Diyos at kailan ako pupunta sa langit. Kundi hindi. Kumbaga, after mo tanggapin si Jesus bilang Diyos tagapagligtas ng buhay po natin, big sabihin, nag-i-start na rin po na may isa katuparan yung plano ng Diyos. Pero, alam niyo po ba na may hadlang sa plano ng Diyos? Walang iba kundi sarili din po natin. Yung tinatawag na free will. Yun ang nagiging hadlang sa plano ng Diyos. Yung sarili nating kagustuhan. Dahil ang tao meron siyang sariling kagustuhan, meron siyang kakayahan na sundin ng Diyos o hindi. At ang masakit po, di ba? Sa lahat po ng hindi sumunod sa Diyos, hindi naging maganda yung resulta nun. Sumunod po, ay sabi niya, the Lord wants us to know His will. Si Lord hindi siya madamot. Nung sabi niya, si Jess nagbabasa ng Bible ngayon. Dapat hindi siya magbasa ng Bible kasi unti-unti niya ako makikilala. Di ba? Hindi ganun si Lord. Kundi excited siya na makilala mo siya. Excited siya na malaman niya yung kalooban mo. Ay kalooban niya para sa'yo. Ngayon, darating si Satan para hadlangan ka yung bagay na yun. Hadlangan ka niya na makilala mong Diyos, malaman mo kung ano yung plano talaga sa'yo ng Diyos. Diba? Ito ka dapat pala. Magiging greatest ka pala na evangelist. Magiging greatest ka pala na teachers ng salita ng Diyos. Magiging greatest ka pala sa mga revival. Magiging worshiper ka pala. Pero, hadlangan ka ng kaaway na hindi yun mangyari sa buhay po natin. Okay? Sumunod po. And sabi niyan, we are individuals created with unique personalities, abilities, and opportunities, and such as God has specific plans and desires for each of us. Lagi niyo isipin, yung katabi mo, iba ang talent niyan. Iba rin yung para sa'yo. Yung talent na meron ka, wala yan sa katabi mo. Okay? Nung nag-i-start po ako sa paglilingkod sa NHA, na-amaze ako lagi sa music team. Kasi naisip ko, galing nila tumugtog. Tapos ang ganda pa ng boses nila. So, nag-aaral ako na gano'n. Sabi ko, bakit gano'n? Parang patagal na patagal, ayaw talaga yung bagay na yun. So, then, nung nag-i-start na rin ako mag-aral ng Bible, sabi ko, unique pala ako. Meron palang ibinigay sa akin ng Diyos na talent na wala sa iba. Pero alam niyo po ba, maraming talent ang mga tao, o especially mga Christian, ang nasasayang. Kasi bakit? Dahil kakatingin nila ng kakatingin sa kapwa nila, gusto ko maging ganyan din yung talent ko, na which is hindi naman. Unique po tayo nilikha ng Diyos. Diba, hindi man lahat sa music team, hindi man sa harap, o sa logistics, o sa kahit saan pa man. Pero lahat ng talent po natin as Christian, merong iisa lang. At yun ay i-glorify si Lord. Yung talents na meron ka, yung uniqueness na meron ka dyan, ang layunin lang niyan, purihin ang Diyos. Mag-glorify ang Diyos dahil sa ibinigay na talent na mismo sa'yo. Ngayon, Kuya, hindi ko po alam. Magtanong ka sa Panginoon at malalaman mo din. Di ba? Ako, napagtanto ko sa buhay ko, ang pinaka, ko talaga, teacher. Yun talaga yung pinaka, sabi ko, before gusto ko maging music o ano man. Pero hirap na hirap ako. Pero pag teach, kaya ko. Kahit maraming tao, hindi ako nahihiya masyado. Kahit isa lang, kaya pa din.
yung bagay na yun. Di ba pag ginagawa mo to para sa Panginoon, komportable ka, masaya ka, yung bagay na to. Di ba? Kunwari, kung song leader ka talaga, di ba? Kahit gano'ng kadami yung tao dyan, kahit magkoneta pa tayo, di ba? Wala yan sa'yo. Mag-pray ka talaga sa Panginoon. Kasi bakit? Ibinigay ng Diyos sa'yo yan eh. Ngayon, kailangan mong gamitin yan sa Panginoon. Nang sa ganon, maging maayos po yung paglilingkod natin. Next po, sabi niya, none of us can make excuses claiming we don't have the right background or abilities to serve the Lord according to His plan. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Panginoon na, Lord, wala naman akong talent. Paano ako makapaglingkod sa inyo? Imposible yun. Okay? Di ba? Si Jeremiah nga eh. Nasa sinapupunan pa lang siya ng magulang niya eh. Alam na ng Diyos na ang plano sa kanya ano po, maging propeta. Mangangaral siya ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi ka pa isinisilang, nasa tiyan ka pala ng nanay mo, alam na ng Diyos kung anong gagawin natin. Pero, sad to say, maraming mga talento ngayon ng mga Christian ang hindi nagagamit. Bakit? Free will? Yung udyok ng kaaway sa kanilang mga buhay na hindi mangyari yun. Okay? Sumunod po dyan, sabi yan, He knew each of us and designed His plans for our lives before we were born. Diba? Born. Nasunog. Born. Ayun. Bisaya accent kasi. Sensya na kayo, nagkukwentuhan kasi kami ng lola ko kagabi. So, na-adapt ko rin yung Bisaya accent niya din. So, ayun. And He knew each of us and designed His plans for our lives before we were born. Ay, ang hirap magsalita ng iba't iba yung So, di ba, tayo po sa Christian, unique talaga tayo. Bago tayo nilikha, meron tayong talento. Ngayon, huwag tayo mainggit kung yung talent na gusto mo ay wala sa'yo. Kasi unique ka. Di ba? Ipag-pray mo sa Panginoon na, Lord, yung talent na meron ako, magamit ko sa'yo for God's kingdom. Lord, magamit ko po itong bagay na to. Ilan po sa atin dito, ang honestly, masasabi mo sa sarili mo na, alam mo na yung talent mo para sa Panginoon. Taas kamay. Di ba? Medyo lahat po sa inyo hindi sumasagot. Big sabihin, nagpipray pa kayo sa Panginoon, Lord, ano ba ako? Taga-upo lang ba ako sa church? Hindi pwedeng ganyan, 5 years ka pa lang, tapos hindi mo alam yung gagawin mo sa Panginoon. Kasi bakit po? Malagang may tanong natin sa Panginoon yan. Kasi bakit? Ang daming taon na masasayang. Na, magaling pala ako sa ganito, hindi ko nagamit sa Panginoon. Sayang lang. Tandaan po natin, yung edad natin, hindi pwedeng ibalik. Okay? Lagyan niyo pang isipin niya. Kaya, ipag-pray natin sa Panginoon na, Lord, ano man yung meron ako, gamitin mo to nang sa ganun mangyari po yung plano mo sa akin. Okay? Sumunod po, ang sabi niya, meron ditong there are 3 aspects of God's plan. So, ang una po dyan ay yung tinatawag na His predestined will. Tama po ba yung pronunciation ko? His predestined will. Ibig sabihin, planado na to ng Diyos at hindi na to mababago. Sabi po dyan, next po. Sabi po dyan, these events are irresistible, unchangeable, and unconditional because they have been ordained by the Almighty God. Ibig sabihin, planado na ng Diyos yun. At dahil ginawa na ng Diyos yun, hindi na yun pwedeng mabago. Example, at the end of His life, ng buhay po natin, meron tinatawag na judgment. Kung sa impyerno o sa langit. Harap tayo sa Diyos, individual. Planado na ng Diyos yun at hindi na yun pwedeng mabago. Okay, nawala si ganito. Tatanggalin ko muna sa araw na to yung word na judgment. Di ba? Hindi pwedeng gawin ng Diyos yun. Ibig sabihin, predestined na yun ng Diyos na kailangan mangyari yun. Okay? Ano pa? Yung next po. Sabi yan, a good example is the death of Jesus Christ on the cross. This event was predestined before the creation of the world. Di ba? Before the creation of the world, nakatakda na talaga na si Jesus, ibibigay niya yung buhay niya sa sangkatauhan. Yung tinatawag na predestined will. Yun na talaga yung mangyayari na yun sa buhay natin. Nakatakda na din na si Satan, itatapon siya doon sa dagat-dagatang apoy. At hindi na yun pwedeng mabago. Yun yung will ng Diyos. Ibig sabihin, merong itinakda ng Diyos sa buhay ng bawat isa na mangyayari yon maging sa buong universe o buong ano pa man, di ba? Di ba nakakalungkot lang isipin na sa Los Angeles, di ba? Pinagmamalaki pa nila na ano bang maasahan mo sa godless na bansa. So nagtatawanan pa sila. Pero after nun, nakita naman po natin kung paano nila minak yung Diyos at kung paano rin nila na-realize talaga na merong Diyos sa bagay po na yun. Kaya sa atin po, merong itinakda ng Diyos sa buhay po natin na kailangan maganap at mangyari yung bagay na yun. Kahit ayaw mo, mangyayari yun. Kasi itinakda na ng Diyos yung araw na yun. Diba? Yung
yung pagpunta mo sa langit, pagpunta ng mga tao, judgment, ipapakita lahat sa iyo ng mga ginawa mo sa mundo. Lahat yun, nakatakda na mangyari yun. Okay? Sumunod po, is yung tinatawag naman, nice moral will. Ano ba tong moral will na tinatawag? Di ba sa values, ang tawag din sa moral, may connecta to sa attitude. O yung pag-uugali mo, kailangan mangyari dapat to. Alam ko, favorite niyo yung values. Diyan kayo mataas na grades. Grabe, parang si Kuya values ng mataas sa amin. And sumunod po, next po, sabi niyan, these are God's moral standards by which we are to live. Si Lord, nung tinawag niya si Moses, as a Christian po, di ba? Ibinigay niya yung Diyos kay Moses yung 10 commandments. Dapat ito yung gawin nyo at hindi dapat. Ngayon, ano po binigay sa atin? Yung salita ng Diyos. Every time na binabasa po natin yung salita ng Diyos, sinasabi rin sa atin ni Lord kung ano yung dapat nating hindi gawin at dapat nating gawin. Ano ba talaga ang dapat mong gawin? Anong attitude dapat meron ka? Anong pag-uugali? Diba? Pag binabasa niyo yung Proverbs, diba sinasabi doon na dapat ganito. Tuturuan ka ng Proverbs maging marunong maging wise. Paano maging better na anak, maging magulang, maging kapatid, maging nanay, tatay, o ano pa man. Yung Proverbs, nagsasabi siya nun. Okay, si Lord, meron siyang standard na dapat nating ipamuhay. At yun yung plano niya sa buhay natin. Kaya tayo nag-church, kaya tayo nag-worship, kasi di naman tayo perfect. Unti-unti tayong binabago ng Diyos from glory to glory. Yung katabi mo, hindi yan perfect. May makikita ka pa rin mga flaws, may makikita ka pa rin mga mali dyan, sa bagay na yan. Kaya huwag ka ma-disappoint, magbabago din yan. Sabi mo sa katabi mo, magbabago ka din. Parang ayaw sabihin, no? Diba? Lahat po tayo magbabago din. Diba? Kasi bakit po? Merong itinakda ang Diyos na standard na dapat nating ipamuhay. Ay, dapat pala, masama na pala yung magmura. Ay, masama pala yung ganito. Masama pala yung bagay na to. Diba? Ibig sabihin, nag-set si Lord ng mabuting asal sa buhay po natin. And number 3 po, ay, sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 5, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as you have received of us how you ought to walk, and to please God, so you will abound more and more. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of, basahin na lang, even as the Gentiles which know not God. Ang hirap basahin. And, di ba si Lord, ang kalooban sa atin ng Diyos, ano po? Hindi immoralidad, kundi ano po? Sanctification. Sabi niyo nga po, sanctification. Yan ang gustong mangyari sa atin ng Diyos. Maging sanctified tayo. Alam niyo ba yung word na sanctification? O yung tinatawag na paglilinis sa buhay natin. Yung mga priest, mga high priest that time, kailangan nila yan. Diba? Sa Day of Atonement, isang beses lang yun, diba? Kailangan malinis sila. Inside and outside. Pag hindi sila malinis, patay yung gagawin nila. Si Lord, every day, yun din po yung gusto niya sa atin. Sanctification. Ayaw ng Diyos na sobrang dumi natin spiritually. Gusto ng Diyos, sobrang linis tayo sa harap niya. Yung spiritually natin. Diba? At mangyari lang po yun sa pagbabad natin ng salita ng Diyos at sa pagtawag natin sa Kanya, maging sa mga pananalangin po natin. Kaya yung salita ng Diyos talaga, hindi lang siya basta nagibigay sa iyo ng karunungan, kundi naglilinis din siya ng buong buhay natin. Inaalis niya dyan yung bagay na hindi dapat para sa iyo. At pinapalitan niya yan ng para sa Panginoon. Okay? So, next po. So, yung tinatawag naman, His desired will. Next po, sabi dyan. This encompasses God's desires for His people and includes aspects of our salvation such as baptism, service, prayer, wise decisions, and a character that displays the fruit of the Spirit. Yung desire ng Diyos, diba? Kaya, di ba nung bago kang Christian, ang unang-una mong gagawin, magsisimba ka. Yan yung desire ng Diyos sa'yo. Kasi bakit? Sa pamamagitan yan, makikilala mo siya. Ngayon, habang nagsisimba ka, tuturuan ka naman ng Diyos paano magbasa ng Bible. Nang sa ganun, makilala mo siya. Yun yung desire niya sa'yo ng Diyos. So, tuturuan ka mag-pray, mag-worship, mag-give, at kung ano pa man yung bagay na yan. Kasi bakit? Yan yung desire ng Diyos. Di ba nag-pray tayo na, Lord, ano man po yung desire mo, maging desire ko rin. Di ba? May mga narinig ba kayong prayer na gano'n? Which is maganda yon. Lord, ano man po yung desire mo, maging desire ko din. Napakaganda ng prayer po na yun. Kaya sa atin po, as a Christian po, di ba,
yung will ng Diyos, yung kalooban niya na mangyari po sa ating mga buhay. Okay? Ay sumunod po, ay sabi, why should we seek to obey God's will? Diba? Kung sagutin po natin personally, yung tanong po na ito, diba? Why should we seek to obey God's will? Diba, as a Christian, ang hirap talaga sa punto natin na yung pagsunod. Kahit aminin nyo man o sa hindi, minsan dumarating tayo sa punto ng buhay natin na ang hirap sumunod. Kasi bakit? Parang alis ka sa comfort zone mo, parang sa insecurity mo din. Kumbaga, kailangan sumunod ka sa bagay na alam mong mahirap tong bagay na to. Di ba? Nung nag-start tayo sa Panginoon, nag-start kayo sa Panginoon, di ba? Ang hirap umattend, di ba? Every Sunday. Ay, nantok pa ako. Ay, pagod ako sa school. Ay, ayoko man na mag-prayer meeting ngayon. Tinatamad talaga ako. Di ba? Minsan ang hirap. Pero alam niyo po minsan, yung bagay na alam nating mahirap, yun pa yung magpapasaya sa atin. Yung bagay na madali, akala natin madali, yun pa yung nagpapalungkot sa atin. Kaya sa atin, bakit po? Ibig sabihin, pag hindi daw natin nasusunod, yung kalooban ng Diyos o yung plano natin sa mga buhay po natin, hindi rin tayo nagiging masaya. Kaya yung Christian life natin, parang inisip natin na down, up na naman. Yung bagay po na yun. Kasi ang kalooban po sa atin ng Panginoon, isundin po natin yung gusto niya. Hindi po yung gusto natin. Kaya di ba, sad to say, pag lumabas pa lang tayo ng pinto na yan po, di ba? Maraming mga tao hindi nagbabasa ng Bible. Automatic, pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo rin malalaman kung anong plano sa'yo ng Diyos. Di ba? Ang bagay na yun. Kaya sa atin po, mapalad tayo na meron tayong salita ng Diyos. Amen po? Mapalad tayo kasi alam natin yung pray. Alam natin paano mag-worship. Alam natin paano mag-Bible study. Alam natin kung paano magbasa ng Bible. Alam natin paano pakinggan ang salita niya. Alam natin kung may problema tayo, paano tumawag sa Panginoon. Alam po natin yung bagay na yan. Okay? Next po. Sabi yan, all of us who claim Jesus as Savior and hold to God's Word are under the spiritual law of Christ who lives within us. Di ba? Yung mga Pharisees and mga Sadducees, yung scroll ni Moses o yung tinatawag na Pentateuch, kabisado nila yun. Di ba si Paul, teacher niya si Gamaliel. Di ba dati kasi scroll lang naman. Gagawin niya pala yung scroll, alam niya na kagad. Alam niya yung 10 Commandments, alam niya yung mga batas sa Leviticus. Di ba nagbabasa kay Leviticus, talagang about yun sa holiness at tinatawag, dapat ganito yung gagawin mo. Sila kabisado nila yun. Di ba? Ang babasa nila from right to left. Ganun nila babasahin yun. At kailangan nilang kabisado yun. Kaya di ba, ang turing sa kanila ng mga tao ay ng mga Jews, hipokrito. Bakit? Alam lang nila, pero walang application. Mag-ingat din po tayo sa bagay na yun. Kasi, mas maganda yung alam natin na may isabuhay din po natin. Kung sinabi ng Diyos, nalaman mo yon, pag-pray natin, Lord, may isabuhay ko itong bagay na to. Okay, kaya sabi bakit dyan, nung tinanggap mo si Jesus, hindi na tayo under ng sarili natin. At tinatawag dyan yung spiritual law. Ibig sabihin, yung mga utos ng Diyos, spiritual knowledge, i-impart na sa ng Diyos yan. Under na to yung bagay na yun. Kasi bakit? Tinubos tayo ng Diyos eh. Di ba? Ang magmamayari na sa atin, sino po? Si Lord. Pero alam niyo po yung nakaka-amaze, napaka-sweet ni Lord. Tinubos niya tayo para hindi maging alipin. Tinubos tayo para maging kaibigan. Yun ang ginawa sa atin ng Diyos. Di ba si Joseph, nung binenta siya ng mga kapatid niya, naging alipin siya ng mga Midianites, sama po ba ako? Mga Sunday school teacher. Di ba? Inalipin siya ng mga Midianites that time. Kung saan-saan siya hindi naging maayos yung buhay niya. Pero si Lord, nung tinubos tayo sa lahat po ng kasalanan natin, hindi niya tayo sinabihan na, dahil ako na nagmamayari sa inyo ngayon, maging alipin ko na kayo. Kung hindi, ano sinabi ng Diyos? Tinuring tayong kaibigan. Parang walang nangyari. Ngayon, dahil kaibigan tayo ng Diyos, kailangan pa natin sumunod. Tinatawag na spiritual law. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos. Kaya, i-take po natin yon at maisabuhay din po natin. Ay sumunod po, so God's responsibility is to enable, strengthen, guide, and help us make wise decisions in accordance with His will. Maraming mga tao ngayon ang this year, natapos yung 2024, Lord, may gagawin ako sa bagay na to. Nahirapan po ako mag-decide. Di ba? Kahit kayo, may mga personal kayo, di ba? May mga list kayo na gusto nyong gawin this year. Pero, kaakibat din yun is yung wise decision. At ang tanging makakatulong lang po sa atin, sino po? Si Lord. Lord, plano ko mag-mission sa gantong bagay na ganto. Lord, paano ko po may reach out yung family ko? Mag-conduct ako ng Bible study sa lugar na to, Lord. Lord, tulungan niyo naman ako mag-decide. Di ba?
ang pinakamahirap daw sa Christian life is yung tinatawag na wise decision. Kasi bakit? Pag nagkamali ka mag-decide sa bagay na yan, mapapahamak tayo personally. Kaya di ba, everyday nag-ask tayo sa Lord, Lord, wise ba tong decision na to? Kahit sa mga working, Lord, wise ba na lumipat na ako ng company? Sa mga students, Lord, anong school yung papasukin ko? Kalooban mo tong school na to para sa akin. Di ba? Mag-pray tayo sa Panginoon yung matatawag na wise decision. Lord, papasok na ba ako sa gantong buhay? Magkakaroon na ba ako ng transition sa ganto? Lord, tulungan niyo po ako mag-decide sa bagay na yun. And sumunod po, sabi niyan, one of the reasons we sometimes doubt that God could have a plan for our lives is because we compare ourselves with the others who seem to have greater abilities, intellects, and opportunities. Kaya bakit minsan nagda-doubt tayo sa kakayahan natin na pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos? Kasi nga, tumitingin tayo sa kapwa natin. Siguro para siya sa mission. Kasi, ang galing niya talaga magturo para siya dyan. Siguro, talaga siya, ganyan talaga sa bagay na yan. Kasi, ang galing niya sa bagay na yan. Nalilimutan natin, ano ba talaga yung binigay sa'yo ng Diyos? Kaya diba, lahat ng isipin na, bawat isa, walang greater na abilities. Hindi pwedeng sabihin ni Jess kay Ella na, Oy Ella, huwag kang magmalaki sa akin. Kasi mas great yung ability ko sa'yo. Diba? Huwag mo ko tinatawan-tawanan dyan. Mas great, magaling ako umanta. Diba? Hindi pwedeng ganon, yung sabihin niya. Kasi bakit? Lahat po ng talents natin, great yon sa harap ng Panginoon. Amen? Kaya, oy, huwag kang mag-vlog dito. Mas magaling ako maghampas-hampas niyan. Ngayon, sa mga tambourine dancer, oy, huwag kang mag-tambourine. Mas magaling ako magpalupal. Palupal. Diba? Kaya sa atin po, as a Christian, lahat tayo may mga greater na abilities. Huwag po natin i-compare. Diba? Minsan nga, pag tinitingnan ko si Gab, papaisip din ako Lord, bakit naman? Bakit naman, Lord? Joke lang. So, sa atin po, sa Christian, dapat maging thankful tayo na Lord, binigyan mo akong abilities na to. Tulungan niyo po ako na magamit ko at mangyari po yung plano mo po sa akin. And so, our task is to simply be faithful. Sabi niyo po, faithful, obedient, and using the abilities. The opportunities and even the hardship He has given us. Diba? Kaya sa atin po, may mga hardship man, kailangan po natin pag-pray sa Panginoon, Lord, malagpasan ko po yung mga bagay po na yun. Ay, sumunod po, sabi niyan, we can all begin to live in God's will today. Di ba? Today, pwede kang mamuhay na kalooban. Next year na lang siguro, 2026. Paano kung di ka umabot? Sa February na lang, paano kung di ka umabot? Di ba? Within this day, pwede mong ipag-pray, Lord, mangyari po yung kalooban nyo para sa akin. Di ba? Wala nang patumpik-tumpik pa. Tinatawag din na. Bakit po? Kasi within this day, Lord, tulungan niyo po ako na magawa ko po yung plano niyo sa akin. Diba? Parang napapaisip kayo ngayon, ano ba yung plano sa akin ng Diyos? Diba? Parang ang hirap sagutin personally. Kailangan talaga siya ng pakikipag-usap sa Diyos personally na mag-isa lang kayo. Diba? Kailangan matindihan ng prayer, matindihang pag-worship, na ibaba talaga sa ng Diyos yung kalooban niya para sa atin. And sumunod po, it's amazing what the Lord can do in a life that is fully surrendered to Him. Sa church, may tinatawag na half-surrendered, fully surrendered. Tinatawag. Yung mga nagpupuri talaga, yung buhay talaga nila, kasi walang makakapagsagot nun o walang makakapagbigay ng rason, ng tamang sagutan, kundi si Lord. Alam ni Lord kung fully surrendered tong tao na to, alam din ni Lord kung hindi pa siya fully surrendered. Yung katabi mo, hindi mo pwedeng sabihan niya na, ay, nakakaya ka naman, hindi ka fully surrendered. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Bakit? Si Lord lang nakakalam nun. Ito po, may picture po dito, si Apostle Paul. Di ba? Si Apostle Paul, before siya maging evangelist, ang tawag sa kanya, religious terrorist. Pinupuntahan niya yung mga Kristiyano. Alam niyo kung may baril lang yan si Paul, nako, ubos ng mga Christian that time. Kasi ganun yung trabaho niya. Nagpapaano pa siya ng letter sa government para hulihin lahat ng Christian na yun. Until such time, nakilala niya si Lord sa road of Damascus, na-meet niya si Lord. Di ba? Ang ginawa sa kanyang transformation ng Diyos that time, from religious terrorist to the greatest evangelist. Yun ang ginawa sa kanya ng Diyos, yung araw po na yan. Kaya di ba sa atin po, may mga bad tayong background, may mga bad tayong mga habits, or, excuse me, na ano pa man po, di ba, na ginagawa sa atin po. Pero, lagi nyo isipin, ang nagmamatter pa rin doon, is yung nag-start ka na tanggapin ng Diyos, at talagang unti-unti mong pinabago yung buhay mo para sa Panginoon. Kaya di ba si Paul, nagbago lahat ng yan
From naghahanap siya ng mga tao na para papatayin, ngayon naghahanap siya ng tao para dalhin kay Kristo. Yun ang ginagawa ni Apostle Paul that time. Ngayon, ganoon din po sa atin. Ayaw natin sa ganito. Gusto din po natin yung bagay na alam nating magbibigay kaluguran sa Panginoon. Kahit yung mga apostle, o ano pa man, di ba? Yun yung ginawang pagbabago sa atin. Lahat tayo may mga personal tayo eh. May tinatawag tayong personal na road of Damascus din ang buhay natin. Na-meet din natin si Lord sa araw na to. At saan? Doon din natin na-meet si Lord. At pagmula nung araw na yon, nung na-meet natin si Lord, nagkaroon din ng pagbabago yung mga buhay po natin. Amen po? And sumunod po, sabihin, God delights in showing us His will. Alam niyo si Lord, every time na nakikita niya yung anak niya nagbabasa ng salita ng Diyos, tapos, di ba napapaisip ko, Lord, grabe, ito pala yung pangako mo sa akin. Si Lord hindi siya malungkot. Ay, nalaman na niya yung plano niya. Ang plano ko sa kanya. Ano ba yan? Kundi si Lord, sobrang saya siya. Bakit? Sabi niya, yes, nalaman niya na yung plano ko para sa kanya. Si Lord, sobrang saya niya. Every time na nalaman natin na, ay, ito pala yung kalooban sa akin ng Diyos. Hindi pala kalooban sa akin ng Diyos na maging mahirap ako. Yes, nalaman na ni Jess na provide ko lahat ng needs niya. Sabi na Ella, Lord, ito pala yung plano mo sa akin, mansion. Yes, nalaman na ni Ella na may mansion siya doon sa langit. Di ba? Sobrang saya ni Lord every time na nire-reveal niya yung plano niya yan. At bawat isa po sa atin, every time na nagiging masaya tayo, binabasa natin yung salita ng Diyos, na alam natin pangako ng Diyos yun para sa atin, mas sobrang saya ni Lord na nalaman mo yun. Kasi yun talaga yung kalooban ng Diyos para sa atin. And sa unod po, sabi yan, yung, sa Psalms 16 verse 11, you make known to me the path of life. Tinuturo ng Diyos yung path of life. Ibig sabihin, tinuturo ng Diyos yung lalakaran mo as a Christian. And you will fill me with joy in your presence. Every time na nagpipray tayo dyan, nag-worship, pag dumating yung presensya ng Diyos, hindi kalungkutan ang bumababa sa atin. Yung joy. Kasi diba sa atin, diba meron talagang joy sa presence ni Lord. Every time na nag-worship tayo, hindi tayo nagiging malungkot, kundi nagiging masaya tayo. With eternal pleasures at your right hand. Sunod po sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Diba napaka-sweet ni Lord? Tuturuan ka na niya, i-guide ka pa niya. Diba maraming mga tao, diba, tuturuan ka lang pero ayaw ka i-guide. Tinuruan na kita bahala ka na dyan, buhay mo na yan Pero si Lord hindi. Tuturuan ka niya, ito dapat mong gawin. Step by step. Tuturo sa atin ng Panginoong Diyos yun. Okay ba? Sa Psalms chapter 3 verse 5 to 6, I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. I will not fear though tens of thousands assail me on every side. Minsan, pag natutulog ako, after ko mag-devotion, may mga iniisip akong bagay. Lord, paano kaya kung ganito? Mahilig ako magtanong Lord, paano kaya yung ganitong bagay na yun? So, parang kaya minsan, sa dami nating inaalala, pag binigay sa'yo ng Diyos, sorry po, nasamid ako. And sabi po doon, sa atin daw sa Christian, malagat maintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Kasi, malas kasi iniisip natin na, Lord, paano kaya itong bagay na to? Paano kaya? Pero, pag dumating sa iyo yung kapayapaan ng Diyos, magugulat ka na lang na bibigyan ka niya ng kapayapaan sa pagtulog, na yun lang pala talaga yung kailangan mo, hanggang sa pagising mo. Minsan kasi ang need lang pala natin, tulog lang. Hindi kakalala ng kalala. Amen? Okay po. Sumunod po, sabi yan, dito na tayo mag-end po. Sabi yan, what hinders us from discovering and doing God's will? Ano yung naghahadlang na makilala natin o malaman natin yung plano ng Diyos sa buhay natin? Okay? Number 1, sinasabi ko kanina, self-will. Okay, sabi yan, we want our own way. Yan ang kalaban ng Diyos, sarili din natin. Hindi natin malaman yung plano ng Diyos kasi bakit? Gusto nating mangyari yung plano natin. At minsan, hindi tayo aware na yung ginagawa natin ay plano na natin. Yun yung masakit na realidad. At naghihinder na malaman mo yung plano ng Diyos kasi minsan kasi si Lord gentle siya. Okay, yan yung gusto mo anak hayaan kita. Di ba nangyari dun sa prodigal son? Inayaan lang siya, di ba, ng tatay? Until sa time na realize niya na kung sino talaga yung kailangan niya. At wag naman tayo dumating sa punto ng gano'n na iaalaw mo na ng Diyos na magdusa ka, mahirapan ka sa bagay na to, at malaman mo na ito pala yung plano sa akin ng Diyos. Kaya
Kaya lagi nating ipasanctify yung mga sarili po natin sa pananalangin po. Number 2, influence of others. Malaking factor din po yan sa mga friends po natin, kahit nga sa family din minsan eh. Sabihin, we listen to them rather than trusting God. Mas nakikinig na tayo sa mga tao kaysa sa Diyos. Friend, ito dapat ang plano sa iyo. Friend, ito dapat yung gagawin mo. Friend, ito dapat yung dapat mong gawin. Pero nalilimutan natin na makinig sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Kasi, lagi niyong isipin po, di ba, na yung pagtitiwala sa tao, mahirap siya. Actually, ano man sabihin sa'yo, pwedeng masira yung buong buhay mo. Kaya mag-ingat po tayo sa pakikinig, sa pakipagkaibigan, at sa pipili nating mga tao daw. Number 3 po, ignorance of the Word of God. Sabi diyan, we don't know His promises. Ilan po sa atin dito ang alam natin ang pangako ng Diyos? Di ba? Ang daming pangako ng Diyos na kailangan mangyari lahat ng yon. Di ba? Ibig sabihin, yung plano ng Diyos, kailangan mangyari yon. Kailangan mangyari yung bagay na to. Yung pangako niya yun. Garantisado yun, mangyari sa atin. Kaya di ba sa atin po, pag hindi daw natin binabasa yung salita ng Diyos, nagiging dry tayo, nagiging faithless, parang ayaw natin magpuri sa Panginoon. Kasi bakit ka? Kaya ka ganado magpuri, bakit? Alam mo na may pangako ang Diyos sa'yo. Yun yung nag-encourage sa'yo na, Lord, gusto ko magpatuloy ulit. And number 4 po, is yung doubt. Sabi yan, we question God's ability. Kino-question natin yung abilidad ng Diyos. Alam niyo kung magmamalaki lang si Lord personally, pwede niyo sabihin niya na, how dare you na i-question yung abilidad ko. Di ba? Kasi bakit po? Lahat kayang gawin ng Diyos except magkasala. Di ba? Yun po yung abilidad ng Diyos. Kaya yung doubt, pag pumasok yan sa isip ng isang tao, lahat ng mga natutunan niya salita ng Diyos, mawawala lahat ng yan. Magdududa siya na, hindi naman provider ang Diyos. Hindi naman nangungusap ang Diyos ngayon. Kasi bakit? May doubt. At yun na yung naghihinder, bakit hindi natin malaman yung kalooban ng Diyos? At number 5, feelings of unworthiness. Sabi diyan, we question that God could use us. Diba? May mga tanong din tayo na, hindi naman ako gagamitin ng Diyos kasi ito lang ako, sa likod lang ako nakaupo, sa gilid lang ako, wala naman akong talento, taga-ayos lang ako ng upuan, taga-attend sa church, ano pa man. Kina-question natin ng Diyos na hindi tayo kayang gamitin niya. Mali po yun. Big sabihin, itinatatak ng kaaway sa'yo na yan lang yung kaya mong gawin. Pero si Lord, ito ang kaya mong gawin. Di ba? Kaya di ba sa atin po, malagang maintindihan natin, sino ba ako in Christ? Ano ang position ko? At ano ang position niya? Okay? Kaya lagi ting isipin. Praise. Konti na lang. Yung malaban kasi. Sabi niya, feelings of unworthiness. So, saan ba tayo? Yung feelings of unworthiness. Kaya sa atin po, yung tinatawag nila na drama. Tawag nila sabi, ganito lang kasi ako magiging late na lang ako sa church kasi hindi ko maintindihan yung topic sa Sunday school. Ang hirap ng tinuturo ng teacher. Tapos, hindi ko pa kabisado lyrics pag kumakanta. Nakatamad ako. Diba? Ano bang kaya kong gawin sa church na yan? Diba? Mag-ingat ka kung gano'n na yung mga tanong mo sa Panginoon. Kasi bakit? Problemado yung buhay natin. Huwag nating iisipin na kung wala kang talento na ganyan, big sabihin, wala ka nang may tutulong sa church. Lahat po tayo unique. Okay? Huwag niyo pong isipin na hindi tayo worthy na gamitin yun para sa Panginoon. Number 6 is yung fear. We question our ability. Ito naman, kina-question natin yung mga sarili po natin. Kaya ko ba? Pero sabihin sa atin ni Lord, kaya mo. Ano sabihin sa'yo ng kaaway? Hindi mo kaya. Lagi yung naririnig, hindi mo kaya mo. Ngayon, kung sino yung feed mo doon sa dalawa na yon, yun din yung mangyayari sa buhay mo. Okay? I-guess yung point. Kaya diba sa atin, lahat tayo unique. Meron tayong abilidad. Huwag mo itago yan.
ilabas mo. At gamitin mo para sa Panginoon. Okay? Di mo alam na, ay maganda pala boses ko. Hindi lang pala ako pang CR. Ay, magaling pala ako tumugtog. Hindi lang pala ako pang intro lang. Di ba? Kaya lagi nating isipin na unique po tayo sa Christian. Ay, magaling pala akong makipag-usap sa mga tao. Ay, magaling pala ako sa gantong bagay na to. Kailangan kong gawin yon para sa Panginoon. Number 7, willful and known sin. We don't want, ito yung pinakamasakit sa Christian. We don't want to change. Ayaw natin na magbago. Di ba parang, di ba pag sinasabi natin sinasabi ng Diyos na, wag mong gagawin to. Lord, ang hirap. Kailangan ko tong gawin. Hindi ko talaga matanggal yung picture ni Coco sa kwarto, Lord. Sobrang hirap niyan. Lord, yung mga Korean kong mga poster doon, ang hirap tanggalin yan, Lord. Asawa ko yung mga yan. Di ba? Alam niyo, pag naririnig ko yun sa mga office mate ko, Lord, patawarin niyo ako, parang gusto ko manampal. Di, joke lang. Di ba, parang ganun yung ginagawa ng pandaraya ng kaway po sa buhay natin. Ayaw natin magbago. Kaya nga ayaw mag-church nila eh. Sama ka sa akin sa church. Ayoko mabawasan yung kasalanan ko. Proud pa sila. Kapag sinasabi mo gano'n. Kasi bakit? Meron sa buong buhay nila na inaano nila na ayaw nilang magbago. Kaya sa atin, mapalad tayo. Pag umatin tayo sa church, ibig sabihin, pinaparating natin kay Lord, Lord, gusto ko kasing mawala tong bagay na to eh. Gusto ko po kasing maging better sa'yo, maging masunuring anak, at mabago po yung mga ugali na ayaw mo para sa akin. Pero kung ikaw yung Christian na, Lord, kung ano ako, ganun yun. Hindi yun pwedeng mabago. Di ba? Kaya sabihin sa'yo, Lord, hindi ikaw na maging Diyos. Di ba? Kasi bakit po? As a Christian, kaya tayo lumalapit. Ibig sabihin, parang hinahumble natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Kayo lang po yung makakatulong sa akin. Lord, ayoko ng ugali kong ito. Yung feeling, sobrang ganda ko, Lord. Sobrang gwapo ko. Ang hirap. Di ba? May mga ugali tayo na. Paki-edit na lang po. Ayan. Di ba sa atin po, minsan, ayaw natin yung mga meron tayong ugali na, Lord, ang hirap naman mabago na to. Mahirap talaga kasi bakit? Gusto mong baguhin yung sarili mo eh. Ayaw mo si Lord. Kaya di ba sa atin po, at ang pinakamasakit pa dito, kung ayaw natin magpabago sa Diyos, ma-pride tayo. Yun at yun. Bakit? Ayaw natin magpabago eh. Ibig sabihin, ma-pride po tayo. And for our conclusion, what hinders you from living according to God's will? Sagutin po natin sa mga isipan natin, personally, ano yung bagay po na nag-hinder sa mga buhay natin, na makilala natin at malaman natin yung will ng Diyos sa mga buhay po natin. Walang ibang makakasagot niyan kundi kayo po. Okay, next po. Are you willing to submit to Christ and begin living in the fullness of His good and perfect will for you? Yun yung kalooban sa atin ng Diyos. Di ba na mamuhay tayo sa gusto ng Diyos sa buhay natin? Lumakad tayo na alam natin na ito yung plano ng Diyos para sa atin. Ngayon, kung hindi niyo po alam na, Lord, ano ba talaga yung papagawa mo sa akin? Si Lord hindi siya madamot na sabihin sa'yo, Lord, ito yung papagawa ko sa'yo. Maging masunurin ka lang. Kaya everyday, piliin natin na, Lord, wala akong ibang pinagpipray ngayon, kundi yung kalooban mo na mangyari. Malaman ko yung plano mo sa buhay ko. Sa pagkatrabaho ko, Lord, maganap yung plano mo dito sa lugar na to. Sa pag-aaral ko, Lord, maganap yung plano mo sa lugar na to. Or sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kapatid natin. Yun yung gusto natin. Malaman natin yung plano ng Diyos. At the same time, may isa katuparan lahat. Amen? So tayo po yumuko. Panginoong Diyos, marami pong